Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. 3:30 po rito ng hapon. No, maaga-aga tayo ng konti. Naaresto na si Tebes. No? Pag gold ka pa kasi, tignan mo. Ha? Mukhang nalalapit na si El Chapo, El Chapo. Malapit-lapit na magkabukuhan na. Pakinggan natin to. Si Mima Alicia. Kaya intereso ako rito eh. So, alam naman ata ng lahat, no? Mamaya magbibigay ho tayo ng komento, ha? Diba, na itong si Arnie Tevis na diniklara ng pamahalaan na isa pong certified terrorist na huli doon sa Timor-Leste. So, nahuli siya dahil nga po sa cooperation ng International Police. May naka-t-shirt pa si Arnie Teves ng laban kasama ang bayan. Is sa bansang Pilipinas. Di ba, humingi nga tayo ng tulong dito sa Interpol. So, ngayon nga guys, na nahuli itong si Tevis, ngayon, may chat. Ang pamagato nito Teves, kakasakaya sa challenge niya sa Pangulo. Challenge pala nito si Pangulo, ha? Magaling talaga ito si Mima, Challenge siya, di ba, sa ating mga kababayan noon. At tinawag niyang adik, itong si President Marcos, at pinangalanan niya pa yung supplier ng droga kuno ng ating Pangulo. So ngayon nga guys, sa video na ipapakita ko sa inyo, si Arnie Tevis ay meron pong paghahamon dito sa ating presidente. At meron din siyang hamon. Mamaya magbibigay tayo reaction dito, no? Tsaka komentaryo na rin. Sa taong bayan, na sige nga, kasuhan nyo nga ang Pangulo kasi adik. Ngayon, na siya ay nahuli, and alam ko naman na dadalhin yan dito sa Pilipinas as soon as possible. Ngayon kaya, yung mga binitawan niyang salita, diba? Masasabi niya kaya yan pag 3 hours ago lang itong vlog ni Mima, at meron ng 16,000 views. niya dito. Ito guys, yung niya yung sinabi niya noon. Tingnan nyo pangit ng mukha ni Arnie Tevis, no? Ano din I support the stand of the Dutertes. Tama I support the son of the Dutertes. ang sinabi ni Mayor Baste na Hindi nyo masyado narinig. Sabi niya, tama. Kasi maingay doon sa kinilalagyan ni Teves Tama ang sinabi ni Mayor Baste. tamad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na. Yun ang sabi ni Baste kay Bongbong Marcos. Tamad ka, wala kang malasakit sa bayan, mag-resign ka na. Tuloy mo. Tama rin si Busulong Tama rin daw si Boss Pulong. Boss ang tawag niya kay Pulong, Boss Pulong. na initira siya. In-example niya pa ako. Balak yung gawin sa kanya yung ginawa sa Sabi raw ni Boss Pulong sa kanya, balak din daw gawin sa kanya yung ginawa sa akin, sabi niya. Tuloy mo, Teves. ewan ko lang kung kaya niya. Siyempre ako ordinary. Ewan ko lang kung kaya niyo, ganun si Boss Pulong. Kasi, sabi niya, Tao si Busulong, ibang klaseng tao. Pero so, kasi, ibang klaseng tao yan, si Boss Pulong. na. Tama rin yung sinabi ni PRRD na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Kung si PRRD may Intel, ako rin may Intel. Ano ba yung katotohanan? Diba, naalala nyo, pinanggit ko yung supplier si Bidot Mulan. Huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako pa lang nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon si PRRD na nagsasalita. Meron akong challenge ngayon. Sa mga congressman ngayon, o congressman dati, I challenge you, lalo na yung dating kumampi at sumipsip kay Pangulong PRRD. Magsalita na kayo ngayon.
challenge niya yung mga congressman na dating sumipsip kay PRRD. Salita nga kayo ngayon. Tama si PRRD o mali si PRRD? Tama ba si PRRD o mali si PRRD? Tuloy. Wala kasing nagsasalita eh. Bakit parang kami ng dalawa ni Boss Pulong ang may tapang na magsalita? Wala kasing nagsasalita eh. Bakit parang kami lang yata ang dalawa ni Boss Pulong ang nagsasalita? Boss niya si Pulong, mga boss, sabi niya. Ha? I challenge you. Oh, sige nga, magsalita kayo. Tingnan natin. Meron din akong matagal nang iniisip na tanong. Di ba kung may tao na may kasalanan o may nagawang kasalanan, nirereklamo natin sa pulis, nirereklamo natin sa barangay, nirereklamo natin sa korte. Ang tanong ko, saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga? Yan. Pag may kasalanan ng isang tao, sabi niya, baka ano, ireklamo natin sa barangay, ireklamo natin sa pulis, ireklamo natin sa korte. Ang tanong ko, sabi niya, saan natin pwedeng ireklamo ang isang tao na leader ng bansa na gumagamit ng droga? Yan. Ito pa isa, oh. Inaasikaso na ng mga otoridad sa Timor-Leste at Pilipinas ang pagpauwi kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Si Teves ay inaresto kahapon sa Timor-Leste sa bisa ng Interpol Red Notice. May unang balita si Salima Refran. Naglalaro pa ng golf sa Dili, Timor-Leste si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. na maaresto alas 4 kahapon ng Interpol National Central Bureau ng Dili at Parang ano lang sa kanya, no? Pag gold pa siya, considered terrorist na siya, eh. Diba? Kaya wala, kansilado ng passport niya, lahat. Oh. East Timorese Police sa bisa ng Interpol Red Notice. Kinumpirma ito ng Department of Justice. Alam naman ho natin kung ano yung general location ni former Congressman Teves. At ito po yung isa sa mga lugar, no, na nagkaroon ng sighting. Matagal na ho natin itong hinihintay, but we are proud to say that we went through the right processes. Wanted si Teves dito sa Pilipinas para sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder bilang tinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa sa Pamplona, Negros Oriental noong March 4, 2023. May 3 pang murder cases ding hinaharap si Teves para sa mga pagpatay sa Negros Oriental noong 2019. Designated terrorist din si Teves ng Anti-Terrorism Council. May team na ang Putres, designated terrorist pa siya, oh. Pag gold lang. Pinas sa Dili at agad na ipoproseso ang pagpapabalik kay Teves sa bansa. Dahil po wala tayong extradition treaty with Timor-Leste, we will have to go through Madali na lang ho yan. Siguro baka wala pang kalahating buwan, nandito na yan, eh. Ang problema, yun nga, ang dami niya sinabi kasi, parang pinagtawanan lang ni Teves ang batas, eh, di ba? May pasayaw-sayaw pa siya, di ba? Mukhang ano, mga boss, ah. Malapit na. And now the end is near. Pero hindi basta-basta. Gaya na sinabi ni Teves, hindi basta tao si Boss Pulong. Kung natatandaan niyo, talagang hindi basta tao yan, eh. Nung kasalukuyang pinatawag sa Senado yan, si Pulong, di ba? Iniimbestigahan nila Trillanes, ganyan-ganyan. Pinaano pa nga, gustong makita pa nga ni Trillanes yung likod ni Pulong, eh. Dahil ayon sa intelligence ni Pulong, ni Trillanes, si Pulong, miyembro ng triad. Oh, di ba? Ayaw naman ni Trillanes, ayaw naman ni Pulong, pakita yung kanyang likod. Oh, di ba? I am Bok, alright. Self-incrimination. Oh. Ganun ang sagot ni Pulong, eh. Nung pumunta sa pinatawag sa Senado, puro ganun, eh. I invoke my right, self-incrimination. Wala ho silang napiga kay Pulong. Puro I invoke my right. Puro ganun. Kada tanongin siya ni Trillanes, puro I invoke.
Wala naman nagawa sila. Kaya nga sana kung ginawa ni Kibulog yan, na kagaya ng ginawa ni Pulong na puro ay imbok, kasama ka abogado, di baka hindi, pero anyway, yan talaga di ba? Pero, balik tayo kay Duterte. Kung natatandaan nyo mga friend, nung kakaupo ni Duterte, meron siyang daladalang matrix na nakalagay ang mga narco generals, narco politician. Nando si Paruhinog, si Aldong Paruhinog, tinodas, di ba? Patay. Si Nova Paruhinog naman ngayon, life imprisonment, ang naging sentensya, no? Natapos ang istorya ng Paruhinog doon sa kanilang bayan na ganito. Pinasok ng madaling araw, search warrant, yung mga ari-arian ng mga Paruhinog, no? Walang di ba? Walang nakapalag, madaling araw kaya daw madaling araw pinasok. Parang biglaan no, mga friend. Espinido ang pumasok yata, para wala ikang masaktang ibang tao. Tapos yung CCTV, sinira pa yung CCTV. Mga ganun na nangyari noong mga panahon na yun, di ba mga friend? Pero, walang nakalistang Tebes doon sa kanyang matrix, di ba? Ayun, Boss Pulong ang tawag niya kay Pulong. Tsaka talagang sabi nga ni Trillanes, yan nga, parang kasama. Parang ano nila sa operasyon ng droga. Yang si Tebes, no? Nahuli na ho. Mukhang palapit ng palapit sa ulo. At mukhang ayon kay Atty. Enzo kanina sa kanyang vlog, mukhang gustong ipatawag si Duterte sa Senado ni Senador Risa Ontiveros tungkol sa mga kayamanan, ganon din sa Kongreso, tungkol sa mga kayamanan ni Kibulog, kung gaano karami, kung gaano kalaki. Kasi ginawa siyang administrador no? Di ba mga friend? Mukhang talagang anyway, makikita natin. Sabi nga ni Tebes sabi raw ni Pulong, ng boss Pulong niya gustong gawin sa akin yung ginawa nila mukhang gustong gawin sa iyo yung ginawa sa akin yung ginawa sa iyo. Tignan natin kung kaya nila, sabi ni Tebes. Ibang klaseng tao si Boss Pulong. Talagang na ho to. Masyado ng dikit na. Makikita kung hanggang saan itong gobyerno na to. Pero sino mag-aakala mga pre na mangyayari ito? Diba? God moves in a very mysterious way talaga. Nung eleksyon talagang sweet itong Duterte saka di ba? Marcos. Tingnan mo nangyari Sino mag-aakala dyan, no? Ako alam ko nung nangyari yan nanalo yung Duterte Marcos, patay na ako itong Pilipinas na to. Nagsama. Yung dalawang mantakin mo si PBBM may mga kaso pa nakatakbo di ba? Mga non-filing of income tax return, yung sa state tax, kung ano-ano, di ba? Nakatakbo. Kaya pero tignan mong galaw ng kamay, galaw ng kamay ng Panginoon, ginamit ng Panginoon para sa akin, para sa akin. Pakiramdaman niyo mga pre. Yung Marcos, para dito sa to. Marami ho talagang iniwan. Maraming lilinisin si Marcos kung talagang Pero talagang dapat nang linisin niya dahil sa halip na manahimik na yung Duterte, talagang wala Gusto nila sila pa rin ang hari di ba? Mga friend. Marami pa ho yan. Sigurado malamang sa alamang
sa dami na sinabi nitong si Tebes, nung siya ay nasa laya pa, napag-golf, pasyal-pasyal sa Timor Leste, ngayon, ewan ko kung anong mangyayari pag nadampot na siya. Diretsong kulungan ho to. Diretsong kulungan to. Hindi na ho makakauwi to. Wala nang ganun. Ganun kaabang-abang, no? Pag-golf pa kasi. Ayan. Ako, mga boss. Hindi mo malala, Yun nga si Bantag, kita mo. Nagsalita pa. Nahulungkot daw siya sa pagkamatay ni Sulweta dahil gusto niya linisin ang kanilang pangalan. Sabi ni Bantag, yung gustong maglinis ng pangalan, inaano ko ako, gustong maglinis ng pangalan. Ibig sabihin, meron siyang isisiwalat para maging malinis ang kanyang pangalan, di ba? Gustong maglinis eh. At kung ano-ano sinasabi niya doon sa kanyang voice message. Wala namang muka. Boses lang, di ba? Mahala ko. Malapit-lapit na ho. Malapit-lapit na talaga. Pero yun nga, sabi nga ni Tebes, hindi ba sa tao si Boss Pulong? Pulong pa lang yan, yung tatay niya. Wala eh. Wala akong magagawa. Si Bongbong, kung hindi tuparin ang kanyang pagiging presidente ng Pilipinas. Gusto ayaw siyang tantanan nitong mga Duterte. Ng grupo nito si Duterte, ano gagawin niya? Parang gusto nitong mga Duterte na susunod si Bongbong sa kanila eh. Di ba? Yan ang dama ko eh. Di ba? Mga friend, ano ba sa palagay nyo? Unang-una na, tignan mo. Hindi na siya pinakialaman tungkol doon sa Parmali. Yung COVID, yung yung mga tawag dito, yung iniimbestigahan dati ng Senado, sila Michael Yang, sila hindi na binalikan. Di ba? Yung mga nakaw ng mga graft and corruption noong panahon niya, hindi na ginalaw ni Bongbong eh. Ayaw huminto eh. Gusto talaga, kaparte pa rin sila dito sa kwarta, sa pondo. Gusto pa rin, kung maaris, sa kanila pa rin, talagang pera ng mga pre. Yan. Sabi nga ni Ka-Percy, sila ngayon ang nag-aaway, sana, pero sa tingin ko, sabi ko nga, di ba? May Santo Cristo ka man sa dibdib. Yung crucifix. Pag ginaganyan ka naman, talagang dapat ka na, murahin ka na. Bangag, adik yung presidente, puta. Malupit na ho. Tsaka yung mga troll nga nitong si Digong, sila Maharliko, sila Grenchong, Roque, Panelo, tuloy-tuloy lang sila nangak-nak, sa Mamay, o kung ano. Talagang wala eh. Talagang sa may rally, gusto nilang pabagsakin eh. Anong gagawin ni Marcos? Di ba? Kailangan gumalaw talaga siya eh. Sa kanya bola eh. Ini-intercept nila eh. Gusto lang interceptin yung bola, kumbaga sa basketball eh, di ba? Sabi, puproteksyonan daw ng MNLF si Kibuloy. Nagsalita si Norme Suarez kanina. Walang ganyan. Yung pala, mayroon palang MNLF Davao Group. Kinawa Japan. Na mahal nila si Kibuloy. Malaking gulo ho to. Mag-collab na po tayo mga friend. Marami-rami po to eh. Na 20 minutes tayo. Kalat ni Baya, shout out. Ito. Jack Rose Carlson, welcome to the club. Watching from Israel, sabi niya.
Woonie. Woonie Cakes. Welcome to the club. Sabi, 8 days na sa liwasang wala namang nangyari. Ay nako, Roque. Walang maniniwala na hindi sila nabigyan ng pera. Itsura naman yung ibang nando doon ay mahihirap naman ang itsura. Sayang ka, Roque. Ibinoto pa man din kita. Pero ngayon, wala ka ng boto sa amin. Binoto mo pa si Roque, Woonie Cakes. Talagang ganon. Kala mo, matino ah. Kala Tibaya, shout out. Sabi niya, kapangyarihan, iba talaga ang kapangyarihan ng impluensya ng pera. Totoo yan. Shout out, Miss Akira Milos. Sabi ni Kalatni. Tagal na wala ni Akira, no, Kalatni, no? Estrelita Heroes, shout out. Good evening po, Sir Roque, watching from Japan. Rain Ichu, shout out. Nandiyan din siya sa Japan eh. Hindi ba makontak Estrelita Heroes, si Rain Ichu? Kaya nangyari dun, bait nun. Anak-anakan ko din yun. Oh. Nag-compose pa ng kanta sa akin yun eh. Oo. Magaling siya, magaling mag-gitara, maganda boses. Oh, maganda pa ha. Kalat nila ito. Good evening, Karoke. Banatan mo na, Karoke. Miyembro ng ano yun eh. Team Alapaap, si Rain EQ. Oo. User, shout out. Di na dapat pinagpapansin kasi ang silahis na yan, puro fake. Sinasabi. Di malala, sobrang lala. Di malala, sobrang lala. Kanyo, abugago yan. Galit si user kay Harry Shokwe. Rodelia Alpilor, shout out. Magandang araw po si Rox at sa mga kabosing. Malala na si Butanding sir. Kawawa ng kasawa na mga DDS. Kasawa ng mga DDS na yan. Ingat lagi and God bless po. Ingat ka rin, Rodelia Alpilor. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless always. Shout out Jun Lagon, my friend. Jeff Ramos, shout out Raul Villanada ulit Matindi na ang tama ni Mantika Roque. Dati ay nalalagas na pati pilukan nito. Ngayon, parang bagong hulma na ang pilukan nito na parang aklat. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Totoo Iba ang kwarta. Hindi ba Grace Ching Sai? Gago ka. Arlene Tayam, shout out. Gandang gabi po, tatay, at sa family mo, at sa mga ka-warriors. Gandang gabi, Arlene Tayam. User ulit Roque, alias Puk. Ano naman? Reynaldo Gonzales, bangag yan, coke na yan, may topak. Bangag yan, Roque na yan, may topak, sabi niya. Arlene Tayam ulit Baliw na talaga ang mga supporter ni Ray Peace Kibuloy. Panelo, kakahiya ka. Bicolano ka, kinahihiya ka ng mga Bicolano. Ang tatay ko taga Gubat Sursugon sa Bicol. Pero hindi pa ako nakarating dyan. Ganda raw sabi. Yannick Ordobe, shout out. Baliw na yan, sabi ni Yannick Arnold po si Diego, shout out. Sang-ayon po ako dyan, sabi ni Arnold po si Diego. Sumagot siya kay Yannick Joselito Castro, welcome to the club. Wala na talaga sir. May sira ulo na yan si Harry Roque. Matagal na sir. Matagal na. Mula nung kinuha siya ni Digong. Alin tayo ulit Nagkasundo silang dalawa sa pera. Totoo. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Roque. Watching, sabi ni Ladies Anita. Hinubebo Nabalta, shout out. Sinungaling ka, Roque. 8 days, alaws kain. Naknakan kayo talaga na sinungaling. Di mamatay yan. Di namatay na yan. Di nakakain ng 8 days. Ulul ka talaga.
Totoo, di ba? Gago yun. Maki, shout out, Maki, welcome to the club, ah. Lahat talaga, nandikit kay Dutae, mga baliw na talaga. Totoo. Ano to? Alvin Leonardo, welcome to the club. Oh, new subscriber po. Shout out naman sa susunod na vlog. Shout out, Alvin Leonardo. Joel Molina, shout out. Ay naku, matagal na ako sa mga rally na inabot ko. Lahat yan may pakain. Totoo. Ito si Harry Shoki, oh, siya to. Bugato ka ba? Sungaling ka. Azucena Ambita, shout out. Lokohin mo ang sarili mo, Roque. Nga, gago. Arlene Tayang ulit, oh. Mayroon Tatay Roque na business ang pamilya ni Digong. Limpak-limpak ang pera sa Shabu. Patay tayo dyan. Ba't alam mo? Oh, nanonood kaya ata kay Las Cañas, ah. Ha? Reynaldo Gonzales ulit, oh. Mas maganda pa, pandemic, dati kaysa ngayon. Ha? Mas maganda pa pandemic dati kaysa ngayon dahil may mga naimbentong bakuna para magamot, para magamit sa Pilipinas. Pero ngayon, ibang pandemic dumapo sa atin, lalong-lalo na sa mga politiko. Ito ay systemic virus called Hunghang made by China. Azucena Ambita ulit, oh. Pupulutin kayong lahat sa Mandaluyong. Totoo, puro na nga baliw na sila, no? Lucy Per, shout out. Nambola na naman yang Chekwang si Zebotan Ding. Sinapian ng kaluluwa ni Kibs ang anak. Diyos ko no, sabi niya. Librado Ludovico, shout out, ah. Yang si Harry Mantika Roque, talagang butanding, walang malala na yan. Dapat dyan ay madisbar, walang awa sa mga tao, maluwag na ang tornilyo, sayang na abogado, naging sira ulo. Lecheng hinduropot, mainit ang ulo ni Librado Ludovico kay Harry Shoque. Azucena Ambita ulit, oh. Ang kasamaan ay di magwawagi, Roque, kahit kailan hanggang masira ang mga ulo ninyo, okay? Totoo yan, nga baliw na sila. No? Parang nananakot sila, di ba mga boss? Lulusubi namin ng Malacanang pag nyo si Kibuloy, mga ano. Wala yan. Marcos yan, oh. Alam, di. Ikaw naman, Harry Roque, parang di mo kilala Marcos. Ha? Hindi mo magugulat yan sa mga ganyan-ganyan, mga Romualdez. No? Laon yan, hindi naman bagitong manok yan. Diyos ko kayo, ha. Syunga kayo, no? Oh. Francisco Gonzalez, shout out. Itong butanding nito, dapat ibalik sa dagat. Sobrang sip-sip. Kaya di ka mananalo sa eleksyon. Jordan Roque, manlalaki ka na. Ha? Manlalaki ka na lang. Kaya, bakla ba yan? Hindi ko alam, ha. Azucena Ambita ulit, oh. Ikaw, Atty. Panelo, matanda ka na. Hanggang may time ka pa, magsisi ka na sa mga kasalanan mo. Hindi yata kasalanan sa kanila magsipsip sa mga pera, eh. Sukdo lang may buntot. Onofre Jara, shout out. Roque, wala na sa isa ang pagkatao mo. Pero may pera naman siya, di ba? Azucena Ambita ulit, oh. Huwag niyong sinisisi si PBBM sa lahat. Ay kailangan daanin sa legal na paraan. Romeo Mendoza, shout out. Sabi niya. Wala na sa hulog si Tabachoy. Nawindang na ang utak. Kailangan kuryentehin ang utak. Bakit hindi kayo sumugod para nakita nyo kung paano kayo magapi? Totoo, puro kayo daldal. Sumugod na kayo. Napatagal nyo pa. Susunod, patatawag na si Digong. Malapit nang bumukas ang pinto ng impyerno. Azucena Ambita ulit, oh.
Wag niyong tinutulad si PBBM sa pagkabastos ng mga dutae at ng iba dyan. PBBM si Marcos, si Azucena Ambita. Romeo Mendoza ulit, Masyadong masama ang loob niya dahil hindi nabigyan ng pwesto sa gobyerno. Totoo yan. Kita mo noon, kaaway niya yan, si Harry Roque, kaaway niya yan, si Marcos, saka si Duterte, kaaway niya yan, human rights advocate yata yan. Ginawa siyang spokesperson ng Malacanang. Sabi nga, ni Espiritu, si Atty. Luke Espiritu, biglang sinamba si Duterte, hallelujah. Tayo, hindi kayo marumaya, yan. Shout out, Grace Chingsay, Okinawa, Japan ka. Lazy. Welcome to the club, Lazy. Mahihirapan talaga tayong umunlad kasi ang daming Pilipinong gagamunggo ang utak. Simple lang naman pag may kaso, harapin yun lang. Diba? Kaya nga, pinalaki nito si Kibulog Oo, totoo. Joe Kiano, shout out. BBM, BBM. Wala ba kayong gagawin dito sa mga ungas na to? Roque, Topacio, Palito. Nga Alin tayam ulit Repeater yan sa school si Robin kasi simpleng tanong, di pa masagot ng tama. Ang layo ng sagot lagi. Yun nga Yun nga rin ang napansin ko sa Okimo. Ba't ba ganyan ka? Joselito, shout out. Talagang malala na. May sayad pa. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara. Christy Ansen. Shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Wingson. Dolor Garcia. Happy birthday, friend Dolor hindi ko alam Belated happy birthday. Bilit na magtangob, shout out. Sabi ni Friend Shervin. Hoy, buisit! Tell it to the Marines. Nabisit ka, Ang galit. Ulo ni Tia Deli. Huwag mo na kaming mga bugok at inutil na katulad mo. Ano ba talaga ang inaangata mo? Na damontres ka, Mahabaging Diyos ng langit, Jesus Mariosep. Ano po ba? Kaya talaga ang sumanib sa katawang halimaw. Ang sumanib dito po sa taong ito. Hoy, Kurimaw, lumayas-layas ka dyan. At baka mahambalos ko ang uso mo. Bumubuga ng burak. Kinam. Buisit na yawa. Hoy, Chupi, huwag kami. Maghanap ka ng sarili mong kulto. Doon ka magngangaw-ngaw. Makita ulo ni Tia Deli. Mukhang hindi nakapagsumba to Ferdinand San Juan, shout out Good evening po, Karox. Ay nako, Rocky ka. Pati utak mo, nabalot na ng kolesterol at mantika. Bakit ka nagkakaganyan? Dahil ba sa dalawang darling nagsisinyalis ng bilog? O sa sobrang busog mo, natatakot kang mamayat? Pwede. Ladies Anita. Si Roque, talagang baliw na si baklang baboy mantika. Malala na ang sayad sa utak ng baklang Roque. Grabe na Ano na yan? Ano yung grupo ninyo? Grupo nila Digong para talagang may mga tama lahat Lahat nagluwagan ng tornilyo Ladies Anita ulit Magdilang tayo lahat panalo ang taong bayan. Tinanggal ang prangkisa ng SMMI. Magdiwang tayo, sabi niya. Pero patuloy pa rin sila. Ted, shout out Ted. Dadaan pa daw sa Senado at doon na naman pagpipiestahan ng mga buwayang alaga ni Kibaliw. Dapat sa mga buwayang ito ay katay na tulad ni Roque. Totoo, Ted. Dapat tanggalin yung Senado Totoo. Wala mang silbi. Ang may silbi lang dyan si Senadora Irisa Ontiveros Parang ako, ayun na nakikita ko. Wala. Ariel Planco
Ariel Blanco, shout out. Malaki ang tama ni Butanding. Totoo. Christopher Mo. Christopher Mo. Shout out. Hindi dapat banggitin pero dapat nasisira na ang ulo ng mga nagtatanggol sa demonyong si Pacquiao. Totoo. Ladies Anita ulit. Sir Roque, Sir Roque, sa loving wife mo po, good night sa ating lahat po. Good night po. God bless po. God bless, Ladies Anita. Ariel Planco. Sira na ulo ni Butanding. Nababaliw na talaga. Totoo. Di kaya pagsasabihan ng mga member of the family to. Asawa, anak, wala ba to? Kung tatay ko to, talaga, lalayasan ko to sa totoo lang. Oo. Abi Aban, welcome to the club. Abi Aban. Nasisiraan na ng ulo. Yan si Baklitang Roque. Wala nang patol yang ogag na yan. Nahawa na sa amo niya na si Mang Kanor at Pacquiao. Dapat yan ipasok na sa mental at ibitin ng patiwari. Matibay-tibay na dapat hindi ang gagamitin mo rito, kawad. Abi Aban ulit to. Isa pa tong ogag na si Panelo. Isa pang bitter, abogadong pulpul. Wala na rin kasing racket mula nung napatalsik sila sa Malacanang, nasira ang mga ulo. Parang ganun nga, no? David Alin Mendoza, shout out. Hello po, Karox. Good evening po. Kutusan mo na po yan si Harry Roque, baka sakali matauhan. Mga ka-Roque Warriors, pila-pila po tayo at tig-iisang kutos tayo kay Roque para sa bayan. Isama na natin si Butiki. Leopoldo Bergoño, shout out. Madaling mahuli si Kibaliw. Isang magandang 12 anyos. Madaling mahuli si Kibaliw. Isang magandang 12 years old na babae ang pain. Lalabas yan sa lungga. Pero pag walang pain, laging nakatago si Kibs. Good morning, Karox. Ganon. Federico Mandak, shout out Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko dito kay Roque. Sukang-suka na ako dito. Ito yung taong ayaw kong marinig. Si Digong, si Roque, si Panelo, si Robin Hood. Sara, mga walang kwentang sinasabi. Kung di pang sarili lamang. Ang daming naglalabasan ngayon na talagang kinakawawa ang Pilipinas. Yung secret deal ni Digong sa China, ngayon yung 36 na purong Chinese na enlist sa Coast Guard. Paanong nangyari yun? Sinong nag-approve na infiltrate na ang Coast Guard? Baka hindi lang Coast Guard, PBBM, huwag mong baliwalain ito. National security na ito. Gising din. His Excellency, panahon na para mga gat. Diba? His Excellency. Ernesto Aquino, shout out. Masama talaga ang tama ni Fentanyl, Karoque. Totoo. User, shout out, user, sabi niya. Dapat imbestigahan si Digong sa pangako niya sa China at bakit nagkaroon ng 36 na Chinese na Coast Guard. Bakit niya pinayagan? Kasuhan mo na, Bongbong. Kung hindi mo kaya, baka drama lang ang away ninyo kasi ayaw mo pang papasukin ng ICC, halata ng drama. Yun ang problema ron. Bongbong? Marius Geluma, shout out. Sa kanila ni Duterte at Pacquiao, ang SMMI Kingdom ni Pacquiao. Karox, ihabilin kaya niya kay Duterte ang lahat. Front lang yan nila si Pacquiao. Kunwari kay Pacquiao ang simbahan na yan. Your guess
is as good as mine. Ha, my friend? User ulit, oh. Pera lahat ni Digong, ang lahat ng kayamanan ni Kibuloy. Huwag kayong mga tanga, Huwag kayong mga tanga, pamilyang Duterte. hindi alam ang meaning na nakakahiya. Kaya makakapal ang mga muka pagdating sa perang bayan. Ang gagaling nyo. User ulit, oh. Sana naman bashing... Ano to? Sana naman basahin mo ang comment ko maski isa. Binabasa naman. Ano ka ba? Kakabasa ko lang ng user, oh. Oh. Sino ba to? Kakabasa ko lang ng user, oh. Anong pigsasabi nito? Parehas naman, oh. Ang ano nyo, oh. Nakakainit ka ng ulo. Sino ba to? Ernesto Aquino. Shout out. BFF for the love of money. Sabi na Ernesto. O, to user na naman, oh. Hindi makukulong si Kibuloy. Gagamitin ni Kibuloy ang pera niya. Alam naman ninyo, pera ng batas. Pera ang batas sa Pinas. Lahat na pagtatakpan. May bago ba? Only in the Philippines. O, user yun, oh. Parang tanga to si user. Hindi nabasa ko. Sino ba yung user? Iba-iba ba user? Chupista Bunaaw, shout out. We, di nga. Anong sabi mo? Walang bayaran na dumalo sa rally ninyo? Eh ano yung balita na hindi kayo nagbayad sa kanila? Tumigil ka na nga sa kama akdaldal mo. Napapaghalata ka lang na ikaw ang makapili noong panahon ng Hapon. Pwede. Friend Shervin ulit. Sir Rox, ano nga po nangyari sa Panginoon daw po ng sanlibutan? Tago pa rin po ba? Pag may time o akas-akas na atulin, tago-tago sa hideout na malalim. Walastik ano po? Isang malupit na nganga at isang makasakit ng tiyan na hagalpak na tawa. Pag yan po napalitaw ninyo, ano siya bali? Ha? Hoy, mga kurimaw. O ano na? Nakalusot man kayo ngayon sa batas ng tao, pero sa batas ng Diyos, yun ang abangan nyo, mga yawa. Sana makarma kayo at huwag nang makita pa ang sikat ng araw. Nga, sana nga, friend. Marilo Pabianak, shout out, ha. Good night po, tay, and blessed evening sa lahat. Naku, paano po kaya natitiis ng asawa ni Roque ang kadaldalan? Di humihinga, nakakapagod makinig sa kanya. Sino po kaya ang nagbibigay ng diet food ni Kibbs habang nasa taguan siya? Kaya palagi na lang po tayong may alinlangan sa kanila kapag may press con pa kasi. History of arresting, repeat the same history. Palaging butata. Hi, God bless us, tay, at sa all, and to all ka-warriors. God bless, Marilo Pabian. Si Ted ulit, oh. Maaresto na sana si Kibaliw para matapos na ang kabaliwan nito at mga kaagapay. Pag naaresto si Kibaliw, kung, pero yun nga, para sa akin, malabo pa sa tinta ng posito yan. Sana mali ako. Pero itong si Tebes, marami-raming ikukumpisal to. Marami-raming alam to. His Excellency. Pero yan sa naman ulit to. Karox,
Nahuli na si Tevez sa Timor-Leste at Interpol. Ayun, sa GMA News. Oh, ito nga, tinalakay ko, friend. Ha? Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Ay, naku. Nagsalita na naman itong si baklang ito. Hoy, ikaw ang bayaran. Bakla, akala mo may maniniwala pa sa'yo. Eh halata namang ubod ng bobo ng taong ito. Sip-sip. At magkano kaya binabayad sa'yo, ha? Baklang hari, ang daming hakot na bayaran. Ang daming hakot na bayaran dyan. Di ba? Bakla. Elizabeth Iscari ulit, oh. Sir Rox, gusto talaga nilang bumagsak ang BBM administration. At akala naman ng mga itong maraming sasama. Gising na ang mga tao ngayon, baklang hari. At di naniniwala sa mga pagsasabi nito. Wow, ha? Halata namang umiepal kayo dyan. At di mga gunggong ang kagaya ninyo. At di mga gunggong na kagaya ninyo ang sasama dyan. Totoo. Elizabeth Iscari ulit, oh. Grabe talaga itong pinagtatanggol ng isang kriminal ng mga ito si Xerox. Pati si Panelo at baklang hari. Anong tingin nila sa kikibuloy na ito? Inosenteng tao at inaapi? Mga siraulo lang ang magtatanggol dito. Daming siraulo nga rin sa Senado. At pati si Senador Ontiveros pa ang masama sa inyo. Mga baliw nga, di ba? Dahil ba sa nabuking ng senadorang ito ang hayupan ng Son of God kuno na si Kibuloy, ha? Kitang-kita naman ang ebidensya sa dami itong nabiktima na Son of God kuno na to. Basta Elizabeth, God moves in a very mysterious way. Kaya lumapit sila kay Senadora Hontiveros. Nakita nila ang nangyari kay Senior Aguila na nagkaroon ng hustisya yung mga biktima. O, kaya pumunta doon. O, kaya yun ang ano doon. Tignan mo, gumagalaw ang kamay ng Diyos, mga friend, ha? Damahin ninyo. Damahin ninyo. O. Di ba? Pero nung naano si Aguila, sabi ko, bakit hindi si Kibuloy patawag? Mas malupit si Kibuloy kaysa dyan kay Aguila. Si Aguila, reincarnation daw siya ng Santo Niño. Si Kibuloy, son of God daw. Appointed son. Putragis. At si Aguila, walang kaso. Si Kibuloy, tatad na ng kaso, hindi pa pinatatawag sa Kongreso o sa Senado. Nangyari, di ba? Pero, bato, ang lupit mo nung pag-iimbestiga kay Senior Aguila, bato, ha? Bakit ngayon, pinagtatanggol mo to si, Kibulog? Hindi ka sumama sa investigasyon. Ha? Iba ang may pinagsamahan ba? San Miguel Beer? Ha? Ay, nako ba to? Shirley J. Sir, shout out. Nasa PN na talaga ng masamang espiritu si Roque Carox. Sobrang maka-China. Pati grabe. Grabe na talaga, tama. Roy Saavedra. Abedra. Oh. Shout out. Napakasinungaling ni Roque. Meron pa bang maniniwala dyan? Si Kibuloy. Friend Sherwin ulit, oh. Hoy, Batanding. Hoy, Batanding na lasing. Kung ano man ang tinira mo at nagkaganyan ang tililing mo sa utak, wag mo sa amin ibuga. Ang buwisit mo sa mundo, okay? Huwag kang magpaawa at maghanap ng kakampi at puro kasinungalingan at kabaliwan ng utak mo ang pinagsisigaw mo. Hay, nako, pesting yawa. Kung ako sa'yo, manahimik ka. Mas nakakatulong ka sa mundo. Hindi ang bunganga mong burak ang sagot sa katakot-takot na gulo na isa ka sa may likha at dahilan. Chupi, layas, buwisit na mainit ang ulo. Mainit ang ulo talaga ni Tia Deli. Patay tayo dyan. River Flow, welcome to the club. Lahat ng pumanig kay Kibs at digong nyo, mapapansin nyo na may something sa pag-iisip at ubod po na sinungaling. Welcome to the club, River Flow. Eto na naman, hirap basahin.
Ano to? Magkabahay at magkalupa channel. Magkabahay at magkalupa channel. Baliw na talaga si Roque. Sabi niya, welcome to the club. Magkabahay at magkalupa channel. Normando Reyes, shout out. May pangako kasi ang mga traidor na yan sa China. Malaki ang pangako, kwarta sa kanila. Ginagamit lang nila issue ni Pacquiao. Maliwanag naman ang sinisigaw nila. BBM layas sa Malacanang. Gusto nilang mag-take over na si Fiona Sara. Ang kaso, wala silang makuha ang suporta sa militar. Wala talaga. Pati nga MNLF sabi nung meron palang MNLF. MNLF, Davao chapter, Okinawa, Japan, ba? Hindi kaya doon napupunta yung NTF Hellcat? Kaya kumbaga sa ano to si Digong, kumbaga kay El Chapo si El Chapo kasi meron siya mga goons, pero wala siyang connection niya to. Nagbabayad siya sa eto, naging presidente ito Kaya nahawakan niya lahat, marami siyang Pero abangan natin mga friend, si Tevez. Maraming ikukumpisal yan. Si Bantag nga, di ba? Nung wala pa yung warrant of arrest, panay salita niya sa media. Ang tinuturo niyang mastermind, si Remulla. Si Tevez naman, marami rin siya sinabi against Remulla. Diba? Maganda to. Magandang teleserye ito, mga boss. Romualdo Reyes ulit ito. Ganun ba, Roque? Susugot kayo? Sana sa Malacanang. Di wow. Diba? Puro kayo, sumugod na kayo. Normando Reyes, Hay nako, Butiki Panelo. Dapat sa tulad ninyo, ibitin ng patiwarik at budburang kayo ng hantik sa buong katawan. At pagkatapos, buhusan ng calamansi juice at iodized salt hanggang mamaga pati itlog nyo. Mga hayop kayo. Ay ko. Ginawa mo naman, Tiyo. Lorna Bele, shout out. Ginaya ni Teter Taning style ng pagtatago ng nakaw na yaman nila Imelda and Marcos Sr. Pinalagay ni Imelda sa pangalan ni Lucio Tan ang Philippine Airlines. Kaso ayaw nang ibigay ni Lucio Tan ang PAL nang binabawi na ito ni Imelda. Parang nabalita ko nga, Lorna. Mukhang ka rin Mukhang ka rin sa nangyayari, di ba? Arina Binodo Aberion, welcome to the club. Litsunin na yan, sabi niya. User ulit Gago ka, Harimaw Roque. Walang suporta sa inyo. Mga inutil kayo, Duterte. Duderti. 3JC Hope, shout out. Si Rox, tawa ka na lang ta. Nahuli na si Tevez. Ito nga topic ko rin Iba talaga pag si Lord ang gumalaw. May pag-asa pa tayo. Mahuli si Kibbs, si Diggs. Laban lang Pilipinas. Totoo yan. Malapit na, friend. And now, the end is near. Marunong kaya kumanta si Digong. And so I face the final curtain. My friend. Sarap kumanta, di ba? 3JC ulit Ang laki talaga ng pakinabang ng Interpol. Kaya si Diggs kabado na, sigurado yan. Kaya ito si BBM, na minamaliit nila simple lang gumalaw. At syempre, sa pahintulot ng Panginoon Diyos. Praise the Lord. 3J show po ito. Yan si Bantag, tiyak din mahuhuli yan. Kailangan alisin ni BBM ang mga sagabal sa landas niya patungo sa PI. Ano ko lang yan, Sir Rox. Conspiracy theory lang naman. Hindi na sa PI.
Alam mo, sa politika, mga boss, para kang nagtatanim. Mais, mais. Nagtanim ka ng mais. O palay. Pag merong maraming mga insekto, dapat mag-spray ka, patay mo yung insekto. Para yung palay, maganda ang tubo. That is politics. Ha? O. Nagtanim ka ng mais. Maganda ang bigay. Tinodo mo lahat. Guano. Okay. Pero madamo. Hindi rin maganda ang tubo ng mais. Kukuha ka ng taga-tabas ng mga damo para maganda ang ganon ang politika eh. 3J show ulit oh. Well, magandang balita na na-revoke na ang franchise ng SMNI. Hala, bira si BBM. Yehey. Pero wag mag-alala ang SMNI dahil dadalhin pa sa Senado ang kaso. Aba, protektado ni Gibbs. Protektado si Gibbs sa Senado, kaya let's wait and see tayo sa Rox. Totoo. Pero yan, sa panahon ngayon, parang si Gibbs, parang yung mga, pag kumampi kayo kay Gibbs, palagay ko mahirapan na kayo makakuha ng boto, maski gumamit kayo ng kwarta. Galit na ang tao eh, di ba? Yun, boboto kayo sa ano. Pero alam niyo to mga pre na, pag nasa lukot na si Gibbs, niisip ko eh, sino ngayon na magtatatalak doon sa ano? Sa entablado ni Gibbs? Si Digong? Serok, sabi ni 3J Siopo. Sabi ni Ka Enzo, bumabango ang pangalan ni Rimulya. Pang papogi sa eleksyon na darating. Ox lang yan kasi kahit paano may pakinabang si Rimulya. Ganun ba? Ako hindi pa ako nakukumbinsi. Hindi pa ako nakukumbinsi. Takot ako dun. Totoo. Takot ako dun. 3J show ulit to. Ito namang drama ni Tulfo sa Senado. Ano ba yan? Kung makasermon sa mga tinatanong nila sa Senado ang mga witnesses, lalo pa dun sa bilyonaryo, sobrang bastos ni Tulfo. Pwede namang sabihin na huwag matulog sa hearing session sa malumanay na salita, pero binabastos daw ang Senate hearing. O ano ngayon? Sino ang bastos di lang bastos? Ha, Tulfo? Ewan ko sa'yo. Better go home and plant kamote. Galit si 3J Siop kay Tulfo. Ang kampi mo si Atty. Libayan. 3J Siop ulit oh. Xerox, yan si Harry Roque na yan. May oras din yan. Talak ng talak, como abogado siya. Kala niya ligtas na siya sa mga ngawa niya. Matiyempohan din yan. O si Topacio, saan na? Ay, pag ang Diyos ang kumilos, kayong mga halang ang kaluluwa, di kayo makakaligtas. Mas panig kayo sa pastor ng kadiliman, pues ibibigay kayo ng Diyos sa prinsipe ng kadiliman. Pero pag may pag-asa pa kayo sa Diyos, magbago na kayo at matakot sa Diyos. Huwag niyong mahalin ang sanlibutan, kundi ang Diyos ang inyong katakutan. Totoo yan. Hari Topacio, may pag-asa pa kayo. Holy Week na. Magnilay-nilay na kayo. Problema, friend 3J Shop, hindi yata nila alam ang spelling yan eh. 3J Shop ulit. Harry Roque, sabi nga ng matanda, be careful what you wish for. Your wish will be granted na ang USA ay mag-request ng expedite o pag mas mabilis ang Interpol ang gagalaw. Di ba nag-wish ka rin sa rally ninyo? Di ko tatawagin na prayer rally yun dahil alam nyo na ang wish mo na dahil
sa korte, ayan, narinig ka ni Rimulya at pinagbigyan ang wish mo agad-agad. Hi, Harry Roque, ibigay mo na talaga binigay mo na talaga sa prinsipe ng kadiliman ng kaluluwa mo. Sige, gusto mo nang mapansin ka ni BBM? Pagbigyan ka na rin. Ha? Gusto mong mapansin ka ni BBM? Pagbibigyan ka rin. Intay ka lang. Totoo yan, ha? Al-Olalia, shout out, ha? Hindi niya. Nakatikim ng salapi at kapangyarihan si Sebo Mantika Roque ng panahon ni Duterte, na malayo sa kinikita niya nung struggling human rights lawyer pa siya. Kaya nawala sa iwisyo at katinuan. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Olalia. Al-Olalia ulit, oh. Ginawa nilang bobo ang lahat ng mga Pilipino, kahit kasamaan ay suportahan. Mga bayaran lang yan, Mr. Mantika. Totoo. Mary Grace Santos, shout out, ha. Good morning po, Karox. Wala na talaga sa sariling katinuan yung mga yan. may psychological issue. Ang mali ngayon ay tama at yung tama ay naging mali. God save Philippines. Sana nga mahuli sila ng Philippine government at ICC. God bless po sa inyo. God bless, Mary Grace Santos. Sheila Santos, shout out. Abugago yang Karox. Abugagong mantika. Josephine Dulosa, welcome to the club. Baliw na po ata siya. Support our kind and genius President PBBM. Sanjo Pancha de la Brocha, shout out. Cassandra Daisy, shout out, ha. PBBM, sequester mo ang mga kayamanan ni Kibuloy at ibigay mo sa mga naging slave, member ng kulto niya, at bigyan ng mga biktima niya total ang kayamanan niya pinatago ng mga politiko tulad ng mga senador na nagtatanggol sa kanya sa Senado. Malamang. Cassandra Daisy ulit, oh. Agree ako sa palagay mo, Sir Rox, na baka alasulweta si Kibuloy. Ang mga nagpatago ng pera sa kanya ang papatay sa kanya dahil pabigat na siya sa 2025 at 2028 election. Allen Morales, shout out. Ay nako, Karox. Si Roque basta sa pera, ibenta niya ang kanyang kaluluwa. God bless po sa lahat. God bless, Allen Morales. Eddie Lim, shout out. Ang alam niyang si Roque ay ginagamit para lokohin ang mga tao na mababaw ang kaisipan. Totoo. Marami. Tignan mo yung mga nagago ni Kibulog. Oo. Nelson Batalones, shout out. Nawala na si Roque sa katotohanan. Puro pansariling lamang at walang kabuluhan ang sinasabi. Huwag mo kaming lokohin. Di lahat ng Pilipino bobo sa palagay mo. Yun nga, tatanga-tanga yun. Christian Cheng, shout out, ha. Sabi niya, matagal na pong malala yang si Taklesang Roque na yan. Laki ng epekto sa utak niyan ang kwartang binayad. Binabayad sa kanya ng 2 evil na Panginoon niya. Good PM po tayo, Roque. At sa totoong ka-warriors. Christian Cheng ulit, oh. Halatadong obvious nga po, tay, na yung talaga ang pakay ng mga uto-uto at bayarang mga zombies ni Pentanil Dugong Rapist Kibuloy. Ang patalsikin talaga ang ka-unitives nilang like Lechon Manok at Chara at SD card Vice President na ito. Ng Travelers SD card fake President.
Christian Cheng ulit oh. Puro ngak-ngak ito si Taklesang Roque. Eh yung pala naman talaga ang pakay ninyo. So what are you waiting for? Palagay mo ba Taklesang Roque, bibitawan yan ni cocaine ang Malacanang? Eh makunat yan sa Marcos. Huh? Makunat yan si Marcos. Swapang sa poder. Aba, matagal na yung tinrabaho ng maisalpak niya ang mukha niya dyan sa Malacanang. And yet, papayag lang siya na papatalsik nyo. Magkakasama kayo as unitives na tambaluslos pa. Dapat kilala mo siya. Galit si Christian Cheng sa sa bagay, Christian Cheng ulit to. Grabe ang ngit-ngit nitong si Mujakong Roque sa nangyari sa kanyang Panginoon at sa fake nilang network. Ang pursigidong maligwak sa palasyo, ang kauri nilang singwi. Same lang naman kayo. Huwag mo ring ipagsiksikan sa Malacanang yang dekorasyon at tsara mong SD card Vice President Roque. Like Marcos, same lang sila ni Atsara, di halal ng organic, madlang people. Kaya Roque, shut up your big mouth at mangilo. Christian Cheng ulit. Thanks po Tatay Roque, God bless you always po at ang family nyo. God bless Christian Cheng. Mission accomplished mga boss. Tignan ko, baka makaisa pa tayo mamayang gabi, no? God bless. Malapit na. Siguro, baka itong 2024, mawala na ang sumasako sa kaharian ng Davao. God bless mga boss. Good afternoon.